Ito po yung preparasyon na gagawin natin sa paglalagay ng PA foam o yung tinatawag na polyethylene insulation foam. Ito pong pamamaraan ng pagkabit natin ay pansarili ko lang pong diskarte. Ngayon, kung meron kayong nakikitang mas maganda na aakma doon sa panlasa nyo, doon sa kagustuhan nyo, yun po ang susundan nyo. So ito lang po ay nais ko lang ibahagi yung mga kaganapan sa mga pagpapatrabaho ko. So base po sa nakikita nyo, pinalalagyan natin yan ng tie wire para merong sasalo doon sa ilalagay na insulation foam. Ngayon, yung diskarte ko nito, lahat lang yan straight kasi yung iba pahilis. So wala namang problema doon. Ang importante lang na wag lulundo yung foam. Yung distansya naman ito, depende po sa inyo. Kung gusto nyong mas malalapit, mas maganda. Pero ako kasi nasa 4 lang yan para tipid sa tie wire. Yung iba nilalagay dito wire mesh, kaso mas magasto yon. So ito lang na tie wire para medyo tipid. Pero kung pansarili yung patrabaho, pwede naman yun. Bukod po dun sa tie wire, pag na-set up nyo na, pinalalagyan natin yan ng maliliit na ginupit na yero para maipit siya at hindi gagalaw. Pwede nyo po yan lagyan sa magkabilang gilid, saka sa bandang gitna, dalawa rin, saka sa baba. Pero bago nyo ipitin, siguraduhin nyo na hahatakin nyo para walang lundo. At dapat makita nyo rin po yung sa bandang baba sa ilalim para sigurado kayo na talagang lapat na lapat yung insulation foam. Pangit po kasi kung titignan niya na may lundo. Pinaka problema yan doon sa mismong laping sa ilalim. Dapat yun ang bibigyan nyo ng pansin kasi doon nagkakaproblema kung minsan sa laping. So pag ayos na, pwede nyo nang ilagay yung yero. So dapat bago ilalagay yung yero, siguraduhin yung hindi lukot-lukot yung foam natin. Meron kasing mga customer na kahit may kisame, talagang sinisigurado nila na maayos yung pagkakalagay ng insulation. So yun naman talaga ang dapat. So kahit may kisame o wala, dapat maganda yung pagkakalapat niyan para maganda yung datingan doon sa customer. Malay nyo, pag nagustuhan yan, meron kayong bonus, di ba? Sa mga nagpapagawa dyan, hayaan nyo po na singiling kayo ng mas mahal kasi mahirap pong gawin ang paglalagay ng yero kapag may insulation. Lalo na kung mahangin, tapos mataas yung lokasyon. Halimbawa yung katulad ng covered court, mga warehouse, mahirap po lagyan yun. Lalo na hindi kumpleto yung scaffolding. Paano ka mag-aayos sa ilalim kung wala kang tutungtungan? So dapat huwag nyo namang baratin yung mga latero. O sa mga latero dyan, shout out sa inyo. Sana ingat kayo palagi. Laging safety ang iisipin natin. Lalo na't matataas yung mga project na nakukuha nyo. So ingat-ingat na lang. Balik tayo dito sa topic natin. Ito ngang pagkakabit ng insulation. So unang-una nga yung
lalagyan nyo ng tie wire na sasalo doon sa insulation. So, pag nalagay nyo yun, pwede nyo pang kapitan o ipitan ng mga tinabas na yero. Ganyan po. So, haatakin nyo para banat na banat yung pagkakalapat niya. Ngayon, pag nakita nyo maayos na at banat na yung insulation, pwede nyo nang ikabit yung yero. Siguraduhin nyo lang po na wala na kayong babalikan na parte na merong kamalian. Kasi mahihirapan kayo pag na-text screw na yan lahat. So ito na muna yung video natin ngayon. Medyo maikli lang. Pero sigurado kahit cutting, meron kayong mapupulot ditong kaalaman. So sa mga susunod na video natin, abang-abang na muna kasi nag-iipon pa tayo ng lakas dahil sa pinadapa tayo ng panahon. So sana tuloy-tuloy na to. Salamat po.